kinompute mo lahat to, medyo mahal po mabuhay dito sa Dubai. Kaya kung ako sa inyo mga kabayan, magtipid-tipid ka. 3, 2, 1. Hello mga chararat! Good afternoon, good morning, at magandang gabi kung nasaan man kayo ngayon. Pasensya na, medyo magulong aking background kasi ngayon nag-fix ako ng mga gamit ko kasi lipatan tayo. Anyway, tatalakayin ko later kung paano ang paglilipat bahay dito sa Dubai. Ang gusto ko lang i-tackle today is about yung cost of living dito sa Dubai, lalo na sa mga first-timers. Meron kasi akong mga kaibigan na nandyan sa Philippines, sa ibang lugar, and planning to go here sa Dubai para mag-try ng luck nila. Luckily ako, na feature ko na to or na-discuss ko na to sa previous vlogs ko, matagal-tagal ko ng vlog yun. If you want to visit, ito yung link ng aking video dati pa. Napakasimple lang yun nun. Kasi ako, nag-direct hire ako dito. So, ang ginawa ko is parang nag-cross country ako sa Hong Kong. Then, from Hong Kong, nag-Dubai ako. For vacation purpose lang yun. Wala akong ibang intention. Pero, yun nga, nandito yata yung luck ko. So, ang cost of living dito sa Dubai ay masasabi kong mataas compare sa Philippines. Bakit? Ang mahal ng mga bilihin dito, guys. Yung sahod naman is hindi kataas, hindi kababa. Lalo naman sa mga first-timers na pupunta dito sa Dubai, wag niyong asahan na malaki agad yung i-offer nila sa inyo. Kasi ang priority ng mga employer dito sa Dubai ay yung mga may UAE experience. Parang nag-work na dito ng less than a year. May background na siya na nag-work dito. Or else, napakababa ng i-offer. Unless, willing ka to take it as a stepping stone, kumbaga. Kasi saan ba naman tayo manggagaling, di ba? Sa baba, pataas. So like me, when someone offered me na mag-work dito, they offered us basic. Hindi naman siya yung pinaka-basic. Kasi ang basic nila dito, ang pinaka-mababang offer is depende pala sa work na a-applyan mo. Mostly ang mga hinahanap dito are engineer, chef, lalo na sa hotel and restaurants. Madami, cleaners and staff sa office staff. Yun yung karamihan mostly dito. Yun yung mostly na pinapasukan ng ating or ina-applyan ng ating mga kababayan. So ako, nasa office ako. So, yung offer nila sa akin is hindi naman mataas, hindi naman mababa. Sakto lang as a starter. Compare yung sahod ko dyan sa Philippines noon, nung nag-work ako as office staff, compare dito, medyo mas mataas naman ng konti. Yun nga lang, kailangan mong magtiyaga kasi nga, di ba? Unang salta mo pa lang dito, wag kang mag-demand. Meron naman yung swerte na inoferan agad ng malaki kasi pineke yung CV. Pero hindi ko po yun ina-advise sa inyo. Anyway, ang itatakal ko today is about the cost of living in Dubai. Dapat pag nag-decide ka na magtrabaho sa Dubai, iisipin mo ang expenses mo, of course. Yung net, 'di ba? Net ng magiging sahod mo. Kasi let's say ang basic salary dito is 2.5. I-convert po natin 'yan sa yung current currency ngayon is 13.2 pero i-fix na lang natin sa 13.5 at kayo na po yung mag-compute. Ang pinakamababa na naririnig ko na offer dito is 1.2 to 1.8. I-compute niyo na lang po 'yan. Yan po ay mga cleaner side, yung parang cleaning company. Yan po yung pinakamababa na offer nila dito based sa mga kaibigan ko na naka-experience yan. So, office staff naman, nag-range yan sa 2.5 to 5,000. Ganun po. It depende po yan sa company. And next is yung mga engineers, nag-range yan ng 3.5 to 6. Depende rin yan sa company. Tapos sa chef naman, naririnig ko, meron ding 2.8 to 5K. Starting po yan. Tapos yung mga, ano pa ba? Yun lang naman yung mostly na pinapasukan ng ating mga kababayan. Sa ano pala, parang sa mga, antawag, or yan, yung restaurants nga, 2.8 to 3.5, 4,000. Depende pa yan sa OT. Kung may OT ka, di bongga. Hindi ganun kalaki ang sahuran dito. Ang maganda nun, makukuha mo ng buo ang iyong sahod kasi walang tax. Ang may tax lang dito ay yung mga bilihin. Okay, umpisan natin yung mga expenses dito sa Dubai. Unahin na po natin dito ikaw na po mag-compute. Kunyari po ang sinasahod mo or yung offer sa'yo dito is 3,000. Yan na po yung net mo, buo mong makukuha yan kasi walang tax.
Diyan po tayo magbe-base, okay? Tapos ililess na lang natin kung ano yung mga expenses dito sa Dubai. Kung unang salta ka dito at may experiences kasi, yung 3,000 medyo okay na. As a starting kasi yearly mo naman may increment, okay? Depende na naman yun sa company. Tsaka commission base at OT, doon ka na lang bumawi. Anyway, ang mga expenses dito sa Dubai na kailangan mong alalahan ay una sa lahat ay ang tahanan o yung tirahan. Mahal po dito ang tirahan natin. May kopya po ako dito, nilista ko na para dire-diretso na po yung topic natin. Ang bahay po dito ay nahahati sa 3 para sa akin kasi una is yung bed space, partition, room. Okay? Unahin natin yung bed space. Bed space po is nagre-range sa 500 to 1,000 dirhams. Ang average na cost dyan is 750. Lower or upper? Upper yata is mas cheaper, parang mga 650, 500 to 650. Sa ano naman, sa lower, kasi marami kang space dun sa baba na ilalagay, is around 750 to 1,000. So, sa average natin i-compute, kung normal o first time ka sa Dubai, i-grab mo na yung 750 as bed space. Kung gusto mo mas tipid-tipid at wala ka pa namang gamit, sa taas ka. Pinaka-cheap na offer is 500 yata or 550. Compute mo na lang din yan, kabayan. And next is yung partition. Yung partition dito is parang, sa loob siya ng room, parang nilagyan lang siya ng divider. Pero mostly dito sa Dubai, kurtina yung naging partition. At kung maganda-ganda naman yung pestong nahanapan mo is closed partition siya. Mas mahal naman yung babayaran mo. Ang nagre-range dito, pag yung closed partition yata is nagre-range siya ng mga 1.5 na medyo may privacy ka na doon, closed partition. Pag hindi naman closed partition or ibig sabihin is cortina lang na nag-divide na medyo maluwag-luwag yung space mo, ipapakita ko rin dito yung mga pictures para naman meron kayong reference kung anong itsura ng partition na sinasabi ko at bed space. Yung partition na sinasabi ko sa iyo na cortina lang, ang mga price nun is around 1.2 to 1.4. Yung closed partition 1.5 to 1.8. Ganon, mamili ka na lang kung saan mo gusto. Depende naman sa'yo yon, sa choice mo at depende sa sahod mo. Kung 3,000 lang naman, parang, ate, maging practical ka muna ha. Huwag ka munang mag-ambisyon na mag-partition unless meron kang kakilala at ka-share. Ang limit lang nila sa partition, guys, is 2. Kung meron kang kaibigan, mag-share na lang kayo para mas makatipid. Next is yung room. Usually, yung room, medyo mahal talaga dito. Pinakamababa ko nakita based sa aking experience through my friends na sinasabi sa akin is 2.5, pinakamababa na yon. At pinakamataas is 6,000 to 8,000. Pag sa mga villa type, parang old house ng mga lokal dito na pinaparent na lang para tirhan ng mga workers dito, mas mababa kaysa dun sa mga flats na pinaparent by room. Kasi dun sa mga flats, parang kailangan mo bayaran ng quarterly. So, 1-year contract yon. Unlike sa villa, na kung saan monthly ka nagbabayad. Ang range naman ng room sa villa is 2,500 to 4,000. Mas may mataas pa yung una kong villa dati is 4,500 isang room. 6 kami doon. So, nag-divide kami. Naghati-hati kami sa expenses. So, sa 4,500 na yon, parang included na doon yung dewa. Yung dewa dito is yung tubig at electricity. Tsaka wifi na din. Pati yung sinabi ko sa inyo kanina, partition, tsaka yung bed space, nandun na rin po yung yung water, electric bill, at tsaka wifi connection. So, included na po lahat doon. So, ibig sabihin na, tawag nila doon all in. Paki-compute na lang po kung ano yung conversion niya in peso kasi ang ating rate na nilagay is 13.5, okay? Then next, yung room na sinasabi ko dito is villa, mas cheaper. Unlike doon sa mga flats, yung mga high-end na, medyo mahal na po yan kasi parang 5,000 pataas na po yung babayaran ninyo doon sa mga rooms, sa mga flats. Anyway, as a first timer, siguro hindi pa natin yung iisipin. And next is yung transportation. Ay bus, metro, taxi, car lift, at may mga Uber Careem din naman dito. Pero as a first timer, sinasabi ko na naman sa'yo, matuto kang mag-metro at matuto kang mag-bus. Yan yung mga public transport natin. Ang minimum na pamasahe ng bus at metro is 3 dirhams. Sa metro,
may specific zone ka lang na, kung may specific zone ka lang na pupuntan, 3 dirhams lang. Ganun din sa bus. Pag dun ka lang sa iisang zone na nag-travel, 3 dirhams lang yung mababawas sa ticket mo. By the way pala, ang bayadan namin dito ng pamasahe is True Card. Ibig sabihin yung True Card na yan, niloloadan namin yan sa metro station. Tapos loloadan na lang. Yun na lang po ng sinuswipe. Hindi kami nagbabayad dito ng cash. Sa taxi, oo, nagbabayad kami ng cash or card. Then, ang pinaka maximum na ibabayad mo sa metro at saka sa bus is 750. Maximum na yon. Kahit end-to-end ka na pupunta, ikutin mo ng buong Dubai, 7.5 lang. Bongga, diba? Kahit araw-araw kang magganon. Pero mahal pa rin. So, two-way yan. Compute mo na lang. Kung malapit ka lang, within same zone ka lang naman, is 3 dirhams times 2. Yung $6 dirhams per day mo. Times 24 kasi, depende pala sa pasok mo. Minsan, 2 days off ka or 1 day off. Kasi dito sa Dubai nga pala, FYI, Friday po yung off namin, 1 day lang. Kung swerte ka naman, 2 days off, Friday and Saturday. Pero ako, 1 day off lang kasi, ayun, ganun talaga. And next is yung car lift. Car lift. Yung car lift naman, ang range ng pamasahe dito is nagsisimula sa 250 to 400. 1 month na yan. Pick and drop ka na ng driver. Dapat guys, kilala mo yung car lift mo kasi naghuli sila dito. Dapat parang friend mo siya, karelasyon, kakilala mo siya para hindi kayo mahuli. Mahal din kasi yung fine. Bawal din kasi yon. Tsaka yung Karim at Uber, ano naman yon, binubook siya online. Cash naman yung bayad yun or card. And ganun din sa car lift, cash. Okay? And next, of course, yung food. Hindi natin pwedeng kalimutan ang food. Kung ikaw lang sa sarili mo at hindi ka naman magastos, 300 to 350, okay na yon as expenses mo for the food. Kasi medyo mura naman dito yung mga bilihin. Okay? Basta para sa sarili mo lang, yun naman. Tapos meron namang mga restaurants dito na Philippine restaurants, medyo ang nag-range ang prices niya is 10 to 15 per meal. So, bahala ka na din kung everyday kang kakain doon o magluluto ka na lang sa bahay. Ang suggestion ko guys, kung bago ka lang dito at nagtitipid ka pa, magluto ka na lang sa bahay mo. Yung iluluto mo sa bahay mo, pwede mo ng breakfast, lunch, and dinner. Makakatipid ka ng bonggang-bongga. And next is yung mobile data, guys. Mobile data dito, may dalawang operator dito, Du at Etisalat. Mamili ka na lang sa dalawa kung ano ang best. Kasi ako meron akong Etisalat, meron din akong Du. Yung isa prepaid ko, yung isa postpaid ko. Kung magpo-postpaid ka, pinakamababa is 150, ang pinakamahal para sa mga baguhan na pwede mong applyan is 400 dirhams. Meron na yung mobile data at meron na din siyang flexi minutes sa pantawag sa Philippines. Next is yung remittances mo. Siyempre pag magpapadala ka sa Philippines sa family mo, kung single ka, swerte ka, maiipon mo yan as savings. Pero pag pamilyado ka at gusto mong sumuporta din sa family mo, pinakamura sigurong pwede nating ipadala is 500 to 1,500. Mamili ka na lang kung alin doon yung ipapadala mo. Kung bago-bago ka pa lang dito, sige, pwede na yung 500. Pero pag may mga anak ka na pinapakain pa, aside from your family, siguro 1,500 or 1,000. Yun na yun. And next is, by the way, yung remittance, merong charge yan, guys, ha? Depende pala sa amount ng ipapadala mo. Pinaka-minimum is 15 dirhams. Pag nag-exceed ka na dun sa, ano nila, sa parang, anong tawag doon? Pag more than ka na doon sa limit na binigay nila, maging 20 dirhams na. The next is yung personal expenses mo. Syempre, may monthly period ka, meron kang pampaganda, meron kang achuchuchu, diba? May mga bet kang bilhin. Sige, i-include ko na din dito yung mga extra expenses mo. I-combine ko na together, yung personal tsaka yung extra expenses meaning pag niyaya ka ng friend mo, mag out of town, kain sa labas, yan. Siguro magalat ka na lang ng 400. Medyo malaki na yon. Kung ano man yung matitira nun, isave mo na lang. So, hindi ko alam kung magkano na yung natira dun sa ating sa ating pera na 3,000 kung kinompute mo lahat to. Medyo mahal po mabuhay dito sa Dubai. Kaya kung ako sa inyo mga kabayan, magtipid-tipid ka. Oo,
ang maganda dito is safe ka at saka wala kang problemahin sa transportation kasi nandyan lang siya. Nandyan lang at hindi siya mawawala. Napakadisiplinado ng mga tao dito. Kasi parang may mga area lang kung saan ka i-drop ng bus at pick upin, hindi kung saan-saan. Kaya napaka-okay dito yung process. At kung gusto mo naman magdagdagan ang kita mo, alam ko bawal sa iba, pero sa iba okay lang. Mag-tutor ka. Magmasahe ka. Mag-bake ka at ibenta mo sa mga kabayan, then maglinis ka, mag-cleaning ka sa house. Kasi usually may mga kaibigan, yung mga friend mo na nagpapahanap na maglilinis ng bahay kasi nga busy sila or magbabantay ng baby nila, yan. Depende yan, per hour din yung bayad nila. Parang kunyari kung nagbebenta ka ng mga cakes, ganyan, siguro makakaipon ka ng 300 dirhams maximum pag binenta mo. Then, pag nag-tutor ka naman, ang pagkakaalam ko, 100 per hour. Depende kung anong klaseng i-tutor mo. Then, yung cleaning naman, 25 dirhams per hour. At saka yung massage, 100 to 150. So, mga kabayan, yan lang po muna ang ating tatalakayin, no? Yung cost of living tsaka mga expenses dito sa Dubai. If you want more about Dubai, just comment down below and suggest more topics to be discussed for our next videos. So, nagmamadali po ako guys kasi medyo marami pa akong lilinisin. So, next time, we'll be tackling a different thing about Dubai. All about Dubai muna tayo ngayon kasi medyo ang daming nagtatanong ng mga friends ko. So, that's it for now mga kabayan. This has been Mashang Galing, Moma Chup Chup. Bye!